Yan, si Lord na po ang bahala sa kanila. As long as di naman po totoo yung paninirang ginagawa nila sa atin, hindi po tayo maapektuhan dyan. Ngayon po natin. Basta po ako, masaya ako, okay ako. Ayan po natin yun. Wala tayong inaapak ng ibang tao. Okay lang po yan. Hayaan natin sila. Yan, Tita Lindsay ulit. So yun nga po guys, no, narinig po natin ang pahayag ni Carla patungkol nga po sa bagong issue na kinaharap niya ngayon. So siya na naman po ang laman ng balita dito sa Kalingap. Grabe talaga, no? Nakakalungkot lang dahil isa sa involved dito is yung kamag-anak niya kung saan ginagawa na naman siya ng fake news. Grabe talaga yung inggit, no? Grabe yung inggit ng mga tao dito kay Carla. So mamaya atin pa yung pag-uusapan at bago ang lahat, shoutout muna tayo sa ating ama ng Kalingap, Kuya Paul Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rap, at yung mga kasama nating Kalingap Reactors, Kalingap Partners, mga nasa landing pad, no? Mga charity vloggers sa Kalingap, supportahan po natin sila guys. Lahat po ng mga nagko-content about sa Kalingap, supportahan po natin sila. At syempre guys, ito po yung Lincoln Fluid TV. Baka naman po pa-subscribe po ang ating channel, paki-like and share na ang ating video para mas i-recommend pa tayo ni YouTube. So ngayon nga po, no, ating pong pag-uusapan itong bagong issue ngayon kay Carla. Grabe yung mga pambabash, mga fake news na binabato dito kay Carla. Nakikita kasi nila na hindi talaga nila kayang pantayan, no? Hindi nila kayang pantayan si Carla. Nakakalungkot lang dahil isa sa haters niya, yung isa sa pinaka-haters niya is yung kamag-anak niya. Siya pa ang gumagawa ng fake news, kung ano-ano yung mga binibintang nito kay Carla na wala namang katotohanan. Pero yun na nga po, nagsalita na rin po yung mama ni Carla, no, dinidipinsahan si Carla dito sa mga akusasyon ng kanyang kamag-anak. Siyempre bilang isang nanay, hindi mo talaga kayang tiisin. Especially pag personal na yung atake. Nagsalita na rin po si Nanay Cynthia patungkol nga po dito sa mga issue. Yung nagbibintang is siya pala yung may worst na ginagawa. Pag may tinatago pala tayo, huwag na po tayong magsalita pa ng ikakasama pa sa ating kapwa. Lalong-lalo na yung ginawa natin ng fake news is yung kamag-anak pa natin. No, nakakalungkot lang. Pero kitang-kita naman natin from the very beginning na kung ano yung ginagawa niya dito kay Carla. Kahit hindi niya sinasabi, talagang nakikita yan ng mga supporters ng Jomcar. Nakikita yan ng supporters ni Carla na itong pinsan nga niya ay medyo naiinggit talaga. So noon pa man yan, no, napaghalataan na talaga natin na medyo naiinggit nga talaga. Totoo nga talaga yung kasabihan na pag pangit yung ugali mo, wala talagang walang taong dadamay sa'yo, walang tutulong sa'yo habang buhay. Compare dito kay Carla, yung attitude ni Carla, masasabi talaga natin na deserve niyang tulungan kasi aside na mabait siya, napakalaki ng kanyang respeto sa mga taong nakapaligid sa kanya, especially sa mga taong tumulong sa kanya. Parang aso lang din yan. Pag pinapakain mo ng maayos, tinrato mo ng maayos, talagang hindi yan makakalimot. Ganon katindi magmahal yung aso. Pero hindi ko sinasabi na aso si Carla, ha. So parang ganon lang ba? Yung sinasabi lang natin dito is yung magkaroon mo lang tayo ng utang na loob kung sino yung matumulong sa atin. Nakakalungkot lang kasi napakalapit na kapamilya itong haters niya eh. So, isa pa naman ito sa hinahangaan natin dati kasi akala natin na mabait talaga itong bata na to. Pero nung umalis siya sa Kalingap, ang dami na niyang sinasabi, ang dami na niyang kinukwento doon sa mga anti-Kalingap na mas nagpalala. So akala siguro niya na yung mga supporters niya dati ay sasamahan siya. Pero tingnan niyo naman ngayon, nasaan siya ngayon? Di ba? Nawala siya. So ngayon, biglang bumalik at meron na namang mga sinasabing hindi maganda dito kay Carla. Ipagpasa Diyos na lang po natin kung ano yung mga paratang niya, yung mga fake news niya na binabato dito kay Carla. Naniniwala talaga tayo sa karma, no? Kaya tayo, bilang isang tao, huwag po tayong manghusga agad. Lalong-lalo na kung tayo mismo, meron po tayong mga hindi magandang ginagawa. Kasi babalik at babalik yan sa atin.
Di ba? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, talagang babalik at babalik yan. Nakakalungkot lang itong pinsan ni Carla kasi dati, sobrang viral po siya. Nung tinutulungan pa siya ni Kalingap Edo. Pero ewan ko kung ano nangyari, anong pumasok sa utak niya, umalis siya sa Kalingap. No, hindi na siya nagpa-vlog ni Kalingap Edo. Nung pagkaalis niya, marami na agad siyang sinasabi. No, nadadamay pa si Carla. Diba, kung babalikan natin yung mga vlog ni Kalingap Edo, nung nagkasakit ata siya ng time na yon, isa si Carla sa tumulong sa kanya. Isa si Carla sa pumunta sa hospital para tulungan siya. Pero ano yung ginawa niya ngayon? Ang buti pa yung aso, pag pinakain mo, ay talagang hindi kanya malilimutan. Pero yung ibang tao, yung ugali ng ibang tao, grabe, kunting pagkakamali mo lang, mawawala lahat ng mga binigay mong tulong. Okay lang sana kung ibang tao, hindi ka pamilya, pero nakakalungkot kasi kapamilya mo pa, no? Kapamilya mo pa yung magiging kalaban mo. Si Carla, sobrang napakabait na tao. Hindi makabasag pinggan. Yung tipong, parang tayo na lang din yung nagagalit, no? Na parang tayo na lang din yung gustong sasagot dun sa mga nambabalahura sa kanya. Pero, personal niya yan personal life niya yan. Para sa akin, dapat hindi natin minsan papatulan rin po natin yung mga bashers natin. Kasi pag hindi natin yan nire-resbakan, talagang mamimihasa yan. No? Paulit-ulit niyang gagawa ng mga katarantaduhan. Kaya dapat rin nating resbakan yan. At sa pagkakaalam natin, itong si Arjen ay doon pa tumira sa apartment ni Carla. At saka, kung di tayo nagkakamali, parang libre pa ata lahat si Arjen doon. Pwera na lang doon siguro sa pang-allowance niya. Ganon lang yung binalik niya dito kay Carla. Napakalaki ng naiambag na tulong ni Carla dito sa kanyang pinsan. Pero wala no? Kinakalaban pa rin siya ngayon at ginawa ng fake news, kung ano yung mga masasakit na salita. Ganito mga issue sana, hindi na ito pinapaabot pa sa social media. Dapat sila na mismo ang mag-usap-usap in a private way. Kung meron na siyang galit dito kay Carla, pwede naman niyang lapitan, no? Pwede naman niyang puntahan, kung meron talaga siyang lihim na galit or inggit. Pero since parang attention seeker din ata itong pinsan niya, pwede naman nilang pag-usapan sana na hindi pa aabot sa ganito. So ngayon, sila yung naging laman ng balita, ang dami na nagre-react. Yung mga reaction ng iba, may bawas, may dagdag. Kaya nakakalungkot lang kasi sila-sila lang magkapamilya, sila-sila lang din yung nagsisiraan. Isa lang talaga ang punot dulo dito guys kung bakit humantong sa ganito ang mindset ng pinsan ni Carla Bells dahil po talaga sa inggit. Kasi kung hindi siya nag-iinggit, hindi na niya pakikialaman pa si Carla. Nakikita niya na umaangat talaga si Carla. Just imagine, nagkaroon na siya ng bahay, nagkaroon ng negosyo. So siguro nakikita niya na paano ko ba ito papantayan. So kung hindi kayang pantayan, siraan ko na lang. So ganun. Parang ganun yung mindset niya. So nakakalungkot at nakakaawa kasi magkapamilya lang po sila. So sana ma-resolve nila ito in a private way. Pwede naman silang mag-usap-usap lang. Diba? So yan lang muna guys ang ating reaction. Kayo ba guys, ano pa yung masasabi nyo? I-comment nyo po dyan sa ating comment section. Paki-like and share na rin ang ating video para mas i-recommend pa tayo ni YouTube. Once again guys, maraming salamat. Ito po yung host na si Chloe TV. Thank you for watching.